Today, napakaganda ng ating pag-uusapan. Naniniwala po ba kayo ang pagtatapaat ay may gantimpalang kaakibat? Amen? Sa lahat ng mga totoo, sa lahat ng mga honest, yan, okay? Yun kasi yung mga dikit na mga salita ng faithfulness. Sa lahat ng mga totoo, sa lahat ng mga honest. Sabi nga sa school, meron ako lagi nababasa sa school, honesty is the best policy. Amen? Gawin mo man kahit hindi ginagawa ng iba. Gawin mo yung bagay na dapat kahit hindi ginagawa ng marami. Amen? So, ito yung nangyari sa buhay ng tatlong kabataan. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Amen? Yung reward nandoon. Kung titignan natin, pinipuwersa silang paluhurin sa estatwang pinagawa ni Nebuchadnezzar, ni Haring Nebuchadnezzar. Ito po yun. Meron siyang 27 meters ang taas. So parang mula dito hanggang doon kay Sister Marie, ganun kataas. Okay, so mas mataas pa doon. Lagpas doon siguro hanggang dulo nila Sister Marie, ganun kataas. Yung lapad niya 3 meters, siguro hanggang dito, hanggang kalahati. Okay, ganyan. 3 meters ang lapad. Yung taas hanggang doon kay Sister Marie. So sabi doon, ito yung picture. Okay, so sa Daniel chapter 3 verse 1 yung nabasa natin, 90 feet tall. 90 feet. Tapos 90 feet wide. 9 feet wide. So pag sa meter natin ihalin tulad, 27 meters ang taas. Taas no? Taas to. Kasi ito, itong buong hanggang doon sa bato, 12 meters lang. Okay, ito medyo mataas na. Doblehin mo to. Itong church, hanggang doon sa dulo ng bato, 24. Tapos, lagyan mo pa na, hanggang kay Ate Marie nga. No? Then, ang lapad, 3 meters. Okay, so itong tatlong ito, bagamat mahirap, buhay ang kapalit. Kapag di sila sumamba dyan, itatapon sila sa pugon. Pero nakita natin, yung kanilang katapatan sa kanilang Diyos. Amen? Sila ay ginantimpalaan. Amen? Sa dulo, tinaas sila sa kanilang tungkulin. Amen? Ngayon mga kapatid, gusto rin ng Diyos sa atin sa oras na ito, tayo'y magtapat. Hindi sinasabi ng Diyos, ako ay tapat, hindi na tayo magtatapat bilang mga lingkod niya o anak niya. Kung ang Diyos ay tapat, dapat din tayo magtapat. Amen? At bilang pagpapasimula, ito yung topic, your faithfulness will be rewarded. Amen? Bilang pagpapasimula, kailangan maintindihan natin to. Value over volume. Tatandaan natin, ang Diyos hindi tumitingin sa dami, sa laki, ang tinitignan niya yung halaga. Amen? Aanuhin mo yung pandesal na malaki kung ampaw sa loob. Puro hangin ang nasa loob. Tama? Di ba? So, ibig sabihin, wala sa volume, wala sa dami natin dito. Nasa value, nasa halaga. Amen? Ano pa? Quality over quantity. Mahalaga yung kalidad kaysa doon sa dami din. Pag sinabing quality, kalidad, quantity, dami. Amen? So, yun. Lobat na tayo. Teka lang. Sana yung natin? Quality over quantity. So, ang tinitignan ng Diyos, quality. Ang tinitignan ng Diyos, value. Okay? Kaya pansinin niyo po, ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y bumaba, ay 12 disciples lang. Pero yun ang nagbago ng buong mundo. Sa 12 disciples. Bagamat maraming sumusunod sa Kanya, pero nakita natin na hindi lahat ng sumasama, sumusunod. Tama? Dahil ang tinitignan ni Lord, yung value, hindi yung volume. Quality, hindi yung quantity. Tama? At tatandaan nyo ito lagi. At the end of the day, yung tapat ang uusad. Yung tapat, yung may gagantimpalaan. Amen? Kaya sa oras na ito, tuturuan tayo ng Diyos kung paano maging tapat sa Kanya. Amen? Ready na po ba tayo makinig? Paano ba tayo magtatapat sa harapan ng Panginoon? Katulad ng ginawa ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Amen? So, our theme is mga lesson o lesson learned in faithfulness. So, ano ba yung mga pwede nating matutunan sa kwento
ni Shadrach, Meshach at Abednego dito sa Daniel chapter 3. Amen? Kailangan din natin ito palagpasin, mga kapatid. Dahil napakalagang lesson ito sa ating mga buhay. Okay, so number 1 na lesson sa Daniel chapter 3 tungkol sa katapatan. Number 1, faithfulness is established by knowing God. Amen? So kung titignan natin, bagamat napakatindi nung panahon na ito, no? Na kapag hindi sila sumamba sa pinagawa ni Haring Nebukadnezar na ribulto, buhay ang kapalit. Imagine niyo po, paano kung nandoon si Sister Edith, Sister Marie, at si Sister Mirna? Kayo yung tatlo. Tapos buhay na ang kapalit. Kapag tunog ng tambuli, flauta, pag narinig nyo na yun, luhod agad. Pero pag ikaw, hindi ka lumuhod. Sister Marie, ano kaya magiging reaction ni Sister Marie? Hirap, ano? Amen, di ba? So dito, si Shadrach, Meshach, at Abednego are in the middle of choosing between God and in their lives. Diyos ba o yung sarili kong buhay? Kasi pag sumamba ako dito sa ribultong ito, magkakasala ako sa Diyos. Tama? Pero pag di naman ako sasamba, praise God, mamamatay ako, pero nasa Diyos ako. Hindi ako magkakasala sa Diyos. So ngayon, tanong, kung tayo kaya papipiliin din? Kung darating, kasi darating talaga yung panahon sa pagpili. Darating yan. Darating, iaalaw ng Diyos yung salitang pagpili sa ating buhay. Ano bang mas mahalaga sa iyo? Ang Diyos o yung iyong sarili? At inaalaw to ng Diyos. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. Matthew 16 verse 25. Sabi ng Good News Translation, "For if you want to save your own life, you will lose it. But if you lose your life for my sake," sino nagsabi? Si Jesus. "You will find it." Wow, sa NLT translation maganda. Ang sino mang magligtas ng sarili niyang kanyang buhay, mas mawawalan. Pero ang magbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoong Jesus, ang siyang magkakamit ng tunay na buhay. Amen? At ito'y naranasan ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Amen? Noong dumating na sila sa pagpili, pinili nila ang Diyos kaysa sa kanilang sariling buhay. Mga kapatid, kung tayo man ay dumating sa panahon nila, ano kaya ang pipiliin natin pag araw ng linggo? Sarap ng tulog o sarap na sumamba? Amen? Ano kaya ang pipiliin natin? Yung paglalaba o yung Diyos na ating sinasamba? Amen? So sana sumamba. Amen? Kasi ito threat to. Matindi to. Pero napagtagumpayan niya. Napagtagumpayan nila. Paano pa kaya tayo? Napakasimple lang ng mga choices natin sa buhay. Pero nawa, sa oras na ito, mas mapili natin ang Diyos. At kung bakit nila napili, alam niyo kung bakit? Dahil kilala nila ang Diyos. Amen? Yung faithfulness nila na-establish dahil sa kanilang pagkilala sa Diyos. Kung titignan natin yung verse 17 and 18, sabi dito, "Gawin nyo iyan kung ayan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran." Aming, ibig sabihin talaga meron silang connection, meron silang relasyon. Sa harapan ng Diyos, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Ito yun, no? So, ibig sabihin, hindi mahirap piliin ang Diyos kapag kilala mo talaga ang Diyos. Sasamba ka sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos kasi kilala mo siya na siya ay hindi nagpapabayang Diyos. Amen ba yun? So, naging madali para sa kanila na piliin ang Diyos kaysa sa buhay nila. Amen? Dahil establish yung kanilang relationship sa Panginoon. At sa verse 18, matindi ang conviction, no? Ngunit kung hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod dyan o sasamba. Matindi, no? Nawa sa mga ganitong panahon, magkaroon nawa tayo ng mga ganitong mga disciple. Merong tinatawag na strong conviction na tinatawag. Pag sinabing strong conviction, ano to? Yung pagtama, tama. Pag mali, mali.
Hindi pwedeng 50-50. Tama? Strong conviction of Shadrach, Meshach, Abednego is rooted in their relationship to God. Amen? Talagang kumbaga, kilala nila ang Diyos. Alam nila na ang Diyos, pag tama sa Diyos, tama. Pag mali sa Diyos, mali. At yung puso nila, ganun din. Kasi ang kalaban ng faithfulness ay compromise. Tandaan po natin. Alam niyo ba yung salitang ganyan? Compromise. Yung kompromiso. 50-50. Yung pag may compromise kasi ganito yan, nangyayari. Halimbawa, bigyan ko kayo na example. Isang shot lang naman eh. Di naman nakikita ni pastor. Kaya, amen? Pero kapag ikaw merong strong conviction at kilala mo talaga ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, pag tama, tama. Pag mali, mali. Hindi ka na magko-compromise. Tama po ba yun? Amen? Hindi ka na yung mag-iisip. Magdadalawang isip ba, tama ba itong gagawin ko? Pag tama, gawin mo. Pag mali, wag mong gawin. Yun yung tinatawag na strong conviction. Merong paninindigan sa tama. Meron paninindigan sa totoo. Tama? At yun si Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi nila, hindi kami sasamba dyan. Yung hari, pansinin nyo po makapangyarihan yan. Di ba? Makapangyarihan. Kumbaga sa bansa, ang hari ang order. Kapag may sinabi siya, dapat sundin ng mga nasasakupan niya. Pero itong tatlong ito, sobrang tindi ng conviction. Liligtas kami ng Diyos namin. Pero kahit di kami iligtas, patay kung patay. Grabe. Basta alam namin, mali ang sumamba sa Diyos-Diyosan na yan. Amen? Minsan yan ang problema ng mga Kristiyano ngayon. Amen? Nakasanayan na. Di naman nakikita. Isang beses lang naman eh. Kaya yung gano'n. Amen? Kaya tawag dito, nahuhook. Amen? Tandaan niyo po kapag na-hook tayo kahit isang beses lang, makakasanayan natin. Tama yung sinabi ni Sister Edith. Yung parang yung kanta, nagsimula sa patikim-tikim, di ba? Ano pa? Pinilit niyang gustuhin. Bisyo ngayon lumalim. Ang hirap ngayon tanggalin. Tama? Compromise. Alam mo na yung totoo. Alam mo na na masama. Alam mo na na hindi mabuti sa'yo. Pero ginagawa mo pa rin. Anong tawag sa'yo? Okay? So, mali. Pag mali, mali. Pag tama, tama. So, dapat hindi na tayo nalilito dyan. Totoo yun. Kaya sinabi ng Diyos, yan ay kamangmangan, yan ay kahangalan. Amen? Pero hindi dapat tayo tumulad sa mga ganong tao. We should be faithful in our God. Amen? Kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Ang sabi ng Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na hindi dapat niya gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So kapag mabuti, tas di mo ginawa pala, nagkakasala ka. Pag tama pala, tas di mo pinaglaban, nagkakasala ka pala. Maraming tao sa mundong ito, yung mali yung pinaglalaban nila. Yung mali yung pinanindigan nila. Amen? Kasi anong sabi? Anong sabi nila? Love ko kasi, pastor eh. Yan, okay. Emotion. Amen? Hindi yung kung ano yung tama. Diba? Minsan matataya ka ng emotion. Pero yung salita ng Diyos, kung ano yung tama, totoo, hindi ka talaga matadaya dyan. Tama ba yon? Yung mahal mo nga, pero may asawa na eh. Tapos mamahalin mo? Tama, mali? Mali eh. Pastor, love eh. Di ba? Sabi pa, love is blind. Okay. Kaya maraming nagugulo ang buhay, naliligaw. Kasi, akala nila yung love, pag mahal mo isang tao, yun na yun, tama ka na doon. Pero tandaan nyo, love, ang definition ng love, hindi kinagagalak ang masama. Tama? Kundi nagagalak sa katotohanan. Tama? Ibig sabihin, kung talaga nagmamahal ka, tama ang iyong dapat pagmamahal. Amen? Maging tama yung stand mo. Mamahalin mo, may asawa na yun. Tawag na sa'yo nun.
Oh, di ba? Mali. Tanggal yung asawa. Hirap naman. Okay. So, hindi mahirap sumunod sa Diyos if you know Him. Hindi mahirap sumamba sa Diyos if you know Him. Hindi na kailangan pilitin, hindi na kailangan remind kapag kilala mo talaga ang Diyos. Amen? Ano pa? Hindi mahirap bitawan yung mga bagay na nagpapahirap sa atin kapag tayo, kung kilala natin ang Panginoon. Yung mga idols, amen? Kasi pinipilit sila sambahin tong idols na to. Kahapon, ang ganda ng pinag-aralan namin sa mga kabataan. Ano ba tong mga idols na ito na pilit na pinapasamba sa atin ng mundong ito? Yung pinag-aralan namin, the 4Gs. Ano yung 4Gs? Ano yun? Yung glory, yung kasikatan, yung gold, kayamanan. Ito yung mga magpapalayo sa Diyos. Pangatlo, yung girls o yung boys, yung jowa. Okay? Tapos yung pang-apat, gadget. Yan. Okay, 4Gs. Ito yung mga idols na ano, kapag meron kang ganito, magpapalayo yan sa iyo sa Panginoon. Pag hindi mo siya na-handle. Amen? Maraming sikat nung sumikat, nawalay sa Panginoon, nakalimutan ng Diyos. Nung may gold, may kayamanan, nawalay sa Panginoon, nawala sa Panginoon. Amen? Naging hindi maganda ang buhay. Nung may jowa, mas mahal niya ang jowa kaysa sa Lord. Kaya sabi niya, Pastor, nag-away kami kaya minsan, pag mga kabataan, lalawin turo namin, lalo pag gagamitin sa Panginoon, talagang ang hirap, lalo pag magjowa. Kasi pag nag-away yan, hindi ako tutugtog. Lalo na, gitarista, girlfriend, tapos yung boyfriend, drummer. Nako, ang hirap. Mawawala ng harmony sa loob ng church. Delikado. Amen? Kaya pinag-iingat natin na hindi lahat ng mga tatayo dito dapat malinis ang puso. Amen? Hanggat maaari, tama yung nasa loob. Relasyon sa pamilya, relasyon sa asawa, relasyon sa kung ano man. Kung may girlfriend man yan, o boyfriend. Amen? Kasi mahirap. Just imagine po, tumutugtog yung gitarista. Ikaw talaga. Tumitingin do sa drummer. Tapos yung worship leader, di niya alam kung ano nangyayari, bakit wala tayo sa tono. Nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Amen? Nangyayari po yan. Kahit yung preacher. Just imagine, bago ako mag-preach dito, galit ako sa asawa ko. Ang hirap. Di ba? Kaya hanggat maaari, handa dapat tayo pagsamba. Kasi mako-compromise ang spirit ng Panginoon. Amen? Malinaw po ba yung mga kapatid sa Panginoon? Wow, praise God. At una, kailangan establish ang yung faithfulness, nag-uugat yan o na-establish kapag kilala talaga natin ang Panginoon. Yung kahit mahirap, susunod. Kahit mahirap, sasamba. Kahit uulan, hindi mapipigilan. Ayan. Amen? Naalala ko tuloy yung panahon na nagsisimula ako. Mahirap talaga yung pagsisimula, no? Kasi hindi mo pa nakikita yung resulta kapag ikaw ay nagsisimula. Naalala ko yung panahon nagsimula ako. 2016 na install akong pastor. Amen? Isa sa pinakamalaking challenge ng pagpapastor ko. Isang araw ay umayo ko. Then, after kong umayo, pag uwi ko, walang gatas yung anak ko. So, bilang tatay, ay grabe yun. Oo, talagang nung panahon na yon, sabay-sabay kasi. Asikaso ko lahat. Okay? Tapos, talagang umiiyak na sa gutom. Mas lalong nadurog ako. Tapos wala ako. Tapos yung gatas, hindi pa basta-basta yung gatas. Kasi anak ko premature eh. Hindi pwedeng bear brand, hindi pwede kung ano-anong nido dyan. Yung budget ng gatas niya, 1.5 isang linggo. Grabe, grabe yun. Amen? Tapos yung bibiling ko pa lang, hindi lata eh, nakalata na. Grabe. Nawala. Okay lang. Okay? So, lata, grabe ang hirap. Tapos, ang tubig, hindi ba sa pwedeng gripo-gripo? Yung Wilkins, yung 7 liters. Tapos, iniisip ko pa, diaper. Naku! Sabi ko, mag-iisip na naman ako nito. Amen. So, dumating talaga yung time na gano'n. Okay, pero hindi alam ng mga members. Kwento ko na lang siguro after 5 years, 6 years. Nung araw na yun talagang binaba ko yung sarili ko as a pastor.
Amen? Pumunta ako sa isang kapatiran at sinabi ko, kailangan ko ng tulong. Kasi kapag pastor ka, akala ng marami, kaya mo lahat. Wala kang problema. Tama? Yung hindi ka nawawalan. Kasi mukha kang pinagpala eh. Di ba? Mukha kang meron. Di ba? Mukha kang mayaman. Amen? Pero, wow, praise God. Nung time na yon, sabi ko, Lord, kilala kita. Hindi mo ako pababayaan. Hindi naging dahilan yun para huminto ako sa panahon na yun sa mission ko. Kasi alam ko na eh, pag uwi ko, alam ko walang gatas yung anak ko. Pero may pagpili akong ginawa sa araw na yun. Anong pipiliin ko? Ang dumiskarte o ang humayo? Pero sa paghayo ko, may naghihintay kasi, Pastor, nasan ka na po? Hindi nila alam. Problemado ko nung araw na yun. Amen? Na pagtapos kong pumunta sa kanila, makikipagkulitan, makikipagtawanan, tapos magsishare sila ng problema sa akin, hindi nila alam, may problema din ako. Amen? At pag uwi ko, alam ko na mapoproblema talaga ako. Pero salamat sa Diyos. Amen? Sabi ko, Lord, hindi mo ako papabayaan. Amen? Hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Pumunta ako sa kapatiran, praise God, hindi naman ako pinahiya eh. Pero sabi ko naman sa kanya, babalik ko din kinabukasan. Binalik ko naman, huwag kayong mag-alala. Amen? At salamat sa Diyos. Noong araw na yon, nakasurvive tayo. Palakpakan natin si Lord. Amen? So, ibig sabihin, kapag kilala mo talaga ang Diyos, kahit matindi yung pinagdadaanan mo sa buhay, I praise the Lord. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pinabayaan ba si Sadrach, Mesach, Abednego? Hindi. Tama? Kilala nila ang Diyos. Sabi nila, ililigtas kami ng Diyos namin. At sa iyong kapangyarihan, mahal na Haring Nebukadnezar. Nung time din na yun, ililigtas mo ako sa araw na to, Lord. Amen? Makakasurvive ako. Amen? At di naman ako pinahiya. 2016 yon, nung bago-bago akong pastor. So bakit ko po sinasabi sa inyo to? Nakita ko ang Diyos na talagang hindi siya nagbago. Kung paano siya nagpala noon, basta ikaw ay tapat, siya ay magtatapat. Amen? Hindi siya nagbagong Diyos noon at kailanman. At yung kanyang mga salitang, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Tunay ngang mararanasan mo kapag ikaw ay nagtatapat. Amen? At lagi mo lang siyang pupiliin at uunahin. Dahil hindi ka naman ipapahiya kapag inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay. Malinaw po ba yung mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, unahin mo lagi si Lord. Oh, praise God. Unahin natin lagi si Lord. Praise God. Nakakatawa, no? Nakakatawa. At alam niyo po, biyaya pa ng Diyos. Amen? Habang inaalala ko yon ngayon, yung mga panahon na yon, nahihirapan ako. Ngayon, salamat sa Panginoon, meron akong kakayahan para paaralin yung anak ko sa private school. Amen? Pero nung panahon na yon, inaalala ko, sabi ko, ang hirap pala. Pero salamat, tapat ang Diyos sa mga nagtatapat sa Kanya. Amen? O, palakpakan natin ang Diyos. Hey, praise God. Salamat sa mga Panginoon. Kailangan lang ma-establish. Kilala mo dapat ang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Ngayon, tayo po kaya, kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Mabuti ba talaga ang Diyos sa atin? Amen! God is good! Pangalawa, na gusto ituro sa atin ng Diyos. Sabi dito, isa sa mga lesson na matututunan natin, faithfulness will pass trials. Wow! Yung katapatan daw natin, ang siyang magbibigay sa atin ng kakayahan para mapagtagumpayan yung mga trials ng buhay natin. Amen? At makikita natin yan sa verse 19 to 25. Okay, pakinggan nyo ito mabuti. Ayan na, yung ulan. Okay. Takasan ko yung boses ko. Narinig ba dito? At tayo ko nga. Okay lang ba tayo ko nga? Hindi, taas natin. Yung upuan. Yun na. Ayun. Okay. Alakas na. Kasi malakas yung ulan eh. Okay, game. Ngayon, ito na challenge. Sinabi nila sa verse 17 to 18, hindi kami sasamba dyan sa Diyos na yan. Diyos-Diyosa na yan.
Kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Okay, so habang binabasa ko to, may napansin ako. Magkaiba yung salita sa sinasabi mo sa aktual na mangyayari sa'yo. Magkaiba yon. Kasi maraming pwedeng magsabi, magpapastor ako, maglilingkod ako. Nung dumating sa problema, ano nangyari? Linggo-linggo ako magsasamba. Umulan. Minsan, ang katapatan, nakikita na kung ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Tama? Sumasabay yung salita sa gawa. Tama ba yun? Amen? We practice kung ano yung ating sinasabi. Amen? At napatunayan natin sa buhay ni Shadrach, Meshach, at Abednego ay magandang halimbawa na masasabi natin tapat talaga. Kasi bakit po? Maraming chance, there are many chances for them to withdraw their faith. Ano ibig sabihin? Maraming pagkakataon sa time na to na pwede nilang bawiin. Kasi madaling magsalita kapag wala pa nangyayari sa'yo. Tama? Kaya ko yan! Ay, sorry. Kaya ko yan! Basic yan! Kayang-kaya ko malagpasan yan! Aba, nung nandoon na sa loob ng problema, yun na. Pastor! Hindi ako matutokso! Aba, nung nandoon na sa sitwasyon, sumablay na. Amen? At dito kay Shadrach, Meshach, at Abednego, ang daming chance para mag-withdraw sila. Tama? Ano mga chances? Yung pinainit yung pugon, pwede na silang matakot eh. Pwede na sabihin sa isa't isa, ano, tutuloy pa ba tayo? Maglilingkod pa tayo kay Lord? Ano, ikaw? Magsasamba ka pa rin ba? Magpapastor ka pa rin ba? Nung pinainit na yung pugon, pwede na silang kabahan. Pwede na silang matakot. Tapos pinadalan pa sila ng pinakamalalakas na kawal para gapusin. Just imagine po, ang liit-liit mong tao, tapos gagapusin ka ng malalaking tao. Pwede na silang kabahan nun. Kasi bakit? Wala silang kapalag-palag. Di ba? O ikaw si Shadrach, Meshach, at Abednego. Ano kayang may isip mo? Sambahin na natin yung revolto ni Haring Nebukadnezar. Grabe na to. Tama? Pwede nilang gawin yun. Pwede nilang i-withdraw yung faith nila. Pero mga kapatid, Shadrach, Meshach, and Abednego are true to what they say. Totoo ang kanilang sinabi. Hindi kami sasamba sa Diyos na yan. Madaling sabihin yun. Pero kapag nasa sitwasyon ka na, ang hirap palang gawin. At nakita natin dito sa buhay nila, tatlo na yung sinabi nila, ginawa nila. Amen? Kasi sabi pa, tinakot pa. Ano yung sinabi ni Haring Nebukadnezar? Ay, ano yung naging reaction niya? Namula. Nag-blush. Namula yung muka. Sabi ko, siguro itong tisoy to. Amen? Namula eh. Nagalit. Ano sabi niya? Yung mainit na pugon na to, 7 beses nyo pang painitin. Kung kayo yung tatlo, okay, hindi na lang. Ito si Nana Edith, tsaka si Sister Marin, Ate Mirna. Kung kayong tatlo, so malayo pa lang, talagang init na init ka na, 7 beses pang pinainit. Loko, pwede ka nang kabahan. Pwede ka nang umalis. Pwede ka nang tumakbo. Pwede ka nang tumalikod. Amen? Pero nakita natin yung kanilang katapatan. Amen? Yung kanilang pagtatapat, mga kapatid, ay tunay nga na kung ano yung sinabi nila, ginawa nila. Yun ang ibig sabihin ng katapatan sa Diyos. Pag sinabi mo sa Diyos, maglilingkod ka, paglingkuran mo ang Diyos. Amen? Huwag puro salita lang.
Dahil ayaw ng Diyos yung puro salita, wala naman sa gawa. Tignan mo yung katabi mo. Ayan. Okay? Asabi ng Panginoon, mga ngaral 5:6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Hirap pala, no? Hirap pala magsabi, no? Amen? Buti na lang sila Shadrach, Meshach at Abednego merong puso ng pagiging matapat. Amen? Na kahit 7 beses pang painitin, 7 sunod-sunod yung mga problemang danasin mo. Iniwan ka ng pamilya mo, iniwan ka ng jowa mo, iniwan ka ng maraming tao. Amen? Inakusahan ka na, eto ka, hindi ka na magbabago talaga. Amen? Tapos nawalan ka pa ng pera. Amen? Wala ka pang trabaho. Pero sunod-sunod ang problema. Pero anong nangyari? Tapat pa rin si Shadrach, Meshach at Abednego. Amen? So, tatandaan natin mga kapatid, mahalaga po talaga ang katapatan. Sabihin nga natin, katapatan. Oh my God. Ang lakas, ano? Lakas ng ulan. Nagsasabay. Lakas ng ulan. Lakas ng boses. Okay, katapatan. Mahalaga po ang katapatan. Amen? Alam nyo ba yung olive oil? Yan. Okay? Nakita nyo po yan. Sa panahon po ng Israel, o sa Israel, sa bansang Israel, very precious ang olive. At sa market natin, mahal ang oil na yan. Olive. Kasi grabe yung health benefit ng olive oil. Yung binibili natin sa palengke, makolesterol yun. Amen? Pero itong olive, sobrang maganda to pagdating sa pagluluto. Amen? Pero alam nyo ba, kung gaano kahalaga yung bagay na yan, yung proseso niya mahirap. Kasi bago lumabas yung oil ng olive, kailangan i-crush, durugin. Kaya nung time na yon dati, ito yung ginagamit nila. Okay? Nandito yung olive, tapos may sila dito na malambot-lambot, tapos pipigain para yung katas mapunta dito. Kaya mahal siya, pero valuable naman. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Bakit ko to sinasabi bilang ilustrasyon natin? Tayo parang olive. Ang oil sa panahon sa Bible, ang olive oil ginagamit sa pag-anoint ng hari. Pag sinabing pagtatalaga, okay, ng hari, ginagamit itong olive oil. Simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So minsan, dumadating yung crushing moment sa buhay natin. Talagang pinipiga tayo ng sitwasyon. Amen? Maraming dumadating sa ating mga trials, pero paraan yun ng Diyos para lumabas yung oil. Lumabas yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kasi the more na sinusubok tayo, mas nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? At kapag the more na sinusubok tayo, mas nakikita yung ating katapatan. Amen ba yan? Amen. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga yung salita na 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Yun. Kung bakit pala tayo dumadaan sa mga trials, para makita kung totoo ka sa harapan ng Panginoon. Kasi totoo naman talaga, madaling maglingkod kapag meron ka. Madaling magsayan, magpuri kapag ikaw ay sagana. Pero paano kaya kapag wala na? Paano kayang pagpupuri meron ka? Lantang gulay.
dapat hindi nagbabago. Kasi nakikita yung tunay nating ugali, yung tunay nating pagkatao kapag dumadating na tayo sa mga trials. Amen? Pansin nyo po, pag maraming pera, ang saya. Pero pag walang pera, ang lungkot. Tapos irritable, lahat kaaway na. Amen? Nakikita yung tunay nating ugali. Amen? Nakikita yung ating tunay na puso, tunay na hangarin. Amen? Kaya sa oras na ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. Kung ang mga tatlong to, nagtapat sila, yung kanilang sinabi talagang isinabuhay nila. Ginawa talaga nila. Wala tayong mababasa sa verse 19 hanggang sa sumusunod na nagsalita sila na, tara, withdraw na tayo. Kaya mahalaga yung mga friends, no? Mahalaga yung mga kaibigan talaga. Kapag dumadating ka tayo sa panahon ng trials, mahalaga talaga yung may magpupush sa atin na maglingkod sa Diyos. Amen? Yung sasamahan tayong maglingkod, hindi ka sasama sa pagtalikod. Di ba? Yung mga ganon, mahalaga talaga yon. Amen? Pero ito yung mensahe ng Panginoon. Kapag dumadating tayo sa trials, ito yung lagi mo tatandaan. Huwag lakas ang hingiin mo. Huwag katatagan ang hingiin mo. Kasi minsan ganito ang hiningi natin. Lord, patatagin mo ako sa mga trials. Pwedeng tama. Lord, palakasin mo ako dito sa mga trials. Pwedeng tama. Pero pansin nyo po, yung lakas ba ng tatlo may nagawa? Walang nagawa sa sitwasyon. Sabi ng scripture, pag magbabasa kayo sa Daniel chapter 1, mga matitipuno to. Pero nakagapos silang lahat. Walang nagawa yung lakas nila. Tama? Walang nagawa yung katatagan nila. Ano ang nagawa nila? Yung may nagawa, yung katapatan nila. Amen? Kaya pag dumadating tayo sa trials, ito ang hingiin nyo. Huwag katatagan, huwag lakas. Ang hingiin nyo, katapatan. Amen? Lord, sa mga problemang nadadaanan ko, turuan mo akong maging tapat. Amen ba yan? Amen? Lord, sa pagpinagdadaanan ko to, turuan mo po, hiningi ko po ang kakayahan na maging tapat sa kabila ng mga ganito. Kasi pwedeng magbago ang puso kapag dumadating ang trials. Amen. Pero kapag naging tapat ka, hindi magbabago yan. Amen? And God will help you. Amen? So nakita natin, tinulungan ba sila ng Diyos? Amen. O palakpakan natin si Lord. Amen? At alam niyo po, yun yung prayer ko lagi. Pag dumadating ako sa mga trials. Amen? Yung mga nakasama ko, mga nagsimula, sa Ocean View pa lang, sobrang grabe na yung trials ko sa pagpapastor. Just imagine, doon pa lang ako sa Ocean View nagpapastor. Pinagtutulungan na ako ng maraming tao. Patansikin si pastor! Nag-huelga no? Amen? Nung pag-akyat ko dito, grabe din trials. Pastor, huwag niyo na kami pundahan. Obey. Ano yung pakiramdam na tinatakwil? Wala ka na, magsasabi ko, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Amen? Ano yung pakiramdam na tinatakwil? Ganon yung pakiramdam ko. Di ba? Yung itinatakwil. Wala ka namang ginagawang masama. Kabutihan ang iyong hatid. Tama? Pero ang kapalit, pagtakwil. Hirap, ano? Akyat ka ng pawisan. Tapos sasabihin sa'yo, pastor, bas muna, diyan ka muna, alis ka na dito. Tama? Ay, praise God. Pero ano, mga prayer ko nung mga panahon na yun, Lord, turuan mo po ako maging tapat. Praise God. Amen? Tapos nung napunta na tayo dito, ay, nakontindi na naman. Amen? Imagine mo, yung ganitong tarpaulin natin, iikot ng mga kaibigan natin, mga best friend natin, tapos gamitin yung pulpito natin. May nag-aakyat dito noon, ginagamit yung pulpito natin, tapos yung upuan, tapos ang tinuturo, si Jesus, tao lang. Sabi ko, grabe, nakakadurog ang puso. Tapos mababalitaan ko pa yung mga upuan, tapos yung ginagamit sa sugalan. Aroy, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng katapatan. Magtatapat pa rin ako. Amen? Nung matindi, last na.
Ang nangyari, hindi na pinagsugalan. Kinuha pati upuan. Sabi ko, hirap ulit magsimulaan nito. Amen? Baga maraming pagkakataon, panahon na pwede ko i-withdraw din. Sukuan na, ayawan na yung ginagawa ko sa Panginoon. Kasi sabi ko, ano ba mapapala ko dito? Kaano-ano ba ang mga tao dito? Amen? Ano mapapala kung sa ganitong pagtitiis? Di ako sanay na umakyat ng mataas, papawisan ka, tama? Tapos lolokohin ka pa? Para di ba sakit ano? Amen? Pero salamat sa Diyos. Ang panalangin ko ng time na yon, hindi kalakasan, hindi rin katatagan, kundi katapatan. Na kahit mahirap, tutuloy ang laban. Amen? Napalapan natin ang Diyos. Praise God. Pero nakita naman natin. Amen? Yung katapatan, nakita ng Diyos yun. Kaya ang Diyos, tinulungan ako. Wow, parang si Shadrach, Meshach, at Abednego. Wala doon ang Diyos nung panahon na nagsalita sila. Nandoon ang Diyos nung panahon, pinatunayan nila yung kanilang sinabi na hindi sila sasamba sa Diyos. Minsan, yung salita natin, hindi dyan nabibilib si Lord. Papastor ako! Maglilingkod ako! Hindi nabibilib dyan si Lord. Nabibilib si Lord kapag sa panahon ng iyong paggawa na. Sa panahon na kapag ikaw ay nasubok na, yung sinabi mo, ginagawa mo pa rin. Amen ba yan? Amen? At ito yung fourth man, no? Sabi ni Haring Nebukadnezar, teka, 3 yung tinapon ko ah. Ano sabi? Teka, bakit 4? Naging 4. Wow, may sobrang isa. 4 yung tinapon, pero bakit 3 ang tinapon, bakit naging 4? At yung 4 na yon, praise God, ang ating Diyos. Amen? Ipinadala ng Panginoon, amen, sa anyo ng pang-4 na ito. Amen, para tulungan yung 3. Amen? And I believe, kapag nakikita ng Diyos yung ating katapatan, tutulungan ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? God will help you. Amen? Jesus will help you doon sa iyong ginagawang pagtatapat. Kaya hindi nalilimutan ng Diyos ang pagtatapat natin. Amen? Hindi nalilimutan ng Diyos yung ating ginagawang faithfulness sa kanyang buhay. Amen? At salamat sa Lord sa pagtitiis, sa pagtatapat. Amen? Mag-expand na tayo. Amen. At magdadagdag pa ng lupaing kukubkubin. Amen? Palakpakan niya natin si Lord. Wow! So bakit ko ito sinasabi sa inyo, hindi para itaas ang aking sarili, kundi patunayan mga kapatid, kung sila Shadrach, Meshach at Abednego ay tinulungan ng Diyos, kaya niya rin tayong tulungan. Dahil ang Diyos nila at Diyos natin ngayon ay iisa. Amen. Amen? Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos ng Old Testament at Diyos ng New Testament ay parehong Diyos natin ngayon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Sabihin mo lang sa katabi mo, huwag ka susuko! Huwag ka susuko! Amen? Magtapat ka! Magtapat tayo mga kapatid! Kahit meron tayong dinadaanan na trials, pagtapatan mo. Kasi kapag naging tapat ka, maipapasa mo yung mga pagsubok na yan. Yes! Sabi dito, number 2, faithfulness will pass trials. Wow, malalagpasan mo. Pero pag di mo nalagpasan, Hindi ka faithful. hindi, may tinuturo ulit sa'yo ang Diyos. Katapatan ulit. Amen. Babalik ulit sa katapatan. Malakas ka naman eh. Matatag ka naman. Pero may kulang. Katapatan. Amen? Sa oras na ito ay gusto ng Diyos magtapat tayo. Amen? Sabi ng Matthew 14 verse 27, verse 31, naalala ko yung example ni Peter. Si Peter talagang aggressive to. Sabi niya, sinabi na sa kanila, ako'y iwan ninyong lahat. Sabi ni Jesus, sapagkat sinabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauna kayo sa Galilea. Sumagot si Pedro, ito na yung sagot. Ito yung sinasabi kong words na hindi sumasabay ang action. Kahit na po kayo, iwan ang lahat. Hindi ko kayo iiwan. Sinabi na sa kanya, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumiyalaok ang manok ng makalawa, 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalo pang pinagdiinan ni Pedro, matindi talaga.
Amen? Sabi, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng disciple, ganon din. Pero ito na, nung nag-time na ng kahulihan, ano nangyari? Kanya-kanya silang takas. Tapos sabi pa ni Pedro, hindi ko kilala yung taong yan. Ayun na. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, madaling magsalita, ang hirap isagawa. Amen? At yung katapatan na ilalarawan kapag yung sinasabi natin, isinasagawa natin. Amen? At iyon ang pinakita sa atin ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Nung sinabi nilang, hindi kami sasamba dyan, sa Diyos na yan. Amen? Ginawa nila yan. Palakpakan natin sila. Oh, praise God. Okay, pangatlo na tayo. Okay, ito yung maganda. Faithfulness will exalt you. Pag sinabing exalt, itataas ka ng katapatan. Kahit hindi mo iangat ang sarili mo, itataas ka ng Diyos. Amen? At nakita natin mga kapatid, Shadrach, Meshach, and Abednego honor God through their faithfulness. Amen? If you honor God, God will honor you. Kapag paparangalan mo ang Diyos, paparangalan ka rin ng Diyos. Amen? At nakita natin yon sa tatlong ito. Nung nakita ni Haring Nebukadnezar, teka, ano nangyari ba? Hindi namatay itong tatlong to. Tapos yung buhok nila, hindi nasunog. Yung suot nila, wala nangyari. Hindi rin sila nag-amoy usok. Hindi sila naging nog-nog. Amen? Di ba? Hindi rin sila naging butot balat. 7 ulit na init yun eh. Alam niyo ba yung pugon? Yung parang sa pandisalan pag may square na, di ba? Yung dating lutuan ng pandesal o tinapay, baking. Pag pinasok ka dun, grabing init dun. 7 beses pa ang init. Pero praise God. Amen? Shadrach, Meshach, Abednego, honor God. Yes, tama. Ayun, cremation, tama. Para kang i-cremate. Pati buto, tunaw. Sa 7 ulit na ito. Pero praise God, no? Nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon dito. Amen? Bakit? Sa kanilang pagtatapat. Riniwardan ng Panginoon. Ngayon, tignan nyo po. Nung inhonor ng Diyos, inhonor nila ang Diyos, inhonor din sila ng Diyos. At ano po yung pabor dito? Ano yung reward? Tignan nyo po to. King Nebuchadnezzar honored the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Wow! Sa verse 26, tignan nyo po yung sinabi, lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas ka riyan. Halika kayo rito, Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Grabe, no? Amen. Tapos sabi nila, wala nang ibang Diyos sa Diyos netong tatlong to. Ibig sabihin, si Haring Nebuchadnezzar na-amaze din sa Diyos netong tatlong to. Kakaibang Diyos nito. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Makikilala ng mga tao dito sa Nagbakulaw kung totoong Diyos natin ayon sa ating pagtatapat sa Kanya. Kapag pinahalagahan na natin ang Diyos natin, papahalagahan din ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Amen? Nakita natin eh. Nebuchadnezzar, hindi siya naniniwala. Amen? Kaya nga, nagpagawa siya ribulto, akala niya siya ang Diyos. Pero nakita niya, uy, buhay ang Diyos nito. Tama? Kaya, grabe, inhonor ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ngayon kapatid, pag nakikita ka kaya ng mga tao sa paligid mo, nakikita ba nila talagang buhay ang Diyos sa buhay mo? O nakikita nilang hindi mabuti ang Diyos sa buhay mo? Pag-isipan mo mabuti. Amen? Na-inspire ba sila sa buhay mo na talagang, alam mo kapatid, buhay talaga ang Diyos sa buhay mo? Nakikita namin talagang binago ka ng Panginoon. Nakikita namin yung pag-uugali mo noon, iba na sa pag-uugali ngayon. Buhay nga ang Diyos mo. Amen? Imagine mo, ino-honor ng iba yung Diyos na pinaglilingkuran natin ayon sa ating pagtatapat. Amen ba yun? So, anong ibig sabihin nito? Yung respect. Amen? Yung respeto ng mga tao sa paligid natin, nandoon sa respeto nila sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya di mo kailangan makipag-away. Ito ang tama! Ito ang totoo!
Tama? Ang kailangan mo lang, magtapat sa Panginoon. Malinaw po ba yung mga kapatid? Next, ano pa nangyari? Teka. Okay. Shadrach, Meshach, and Abednego are promoted. Yun, pre-nomote sila. Ano sabi sa verse 30? At sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin. Oh, promoted! So, gusto ba natin ma-promote din sa buhay natin? Okay, isang bagay na nakita kong mahalaga. Kapag hindi ka talaga magtatapat, di ka uusad. Yun ang napansin ko. Amen? Kapag sa trials, hindi mo pinagtapatan yan, sa pinagkatiwala sa'yo, hindi mo napagtapatan yan, hindi ka uusad. Naniniwala po ba kayo doon? And I believe to that. Amen? Dahil ako personally, na-experience ko. Amen? Naalala ko 2013, nung una kong attend sa church. 2013. Amen? Sa sentro pa. Wala pa dun sa Olongapo. At nung nasa Olongapo, naalala ko, taga-ayos lang ako ng speaker. Tapos ano tawag to? Taga-ayos ng tarpaulin. Ganun lang ginagawa ko nun sa church. Tapos ganyan lang, paupo-upo. Tapos nakiki-amen. Amen! Para ako si Jun nun eh. Amen! Hallelujah! Ganun lang ako. Pero dumating isang panahon, 10 years later. Amen? From 2013, tapos 10 taon na nakalipas. 2013, praise God, ako ay ordained minister na ngayon. Palakpakan natin siyang Panginoon. Amen? Hindi lang pa sa pastor. Amen? Ako ay inordain ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nito? Kapag tapat ka sa mga lahat ng pinagkatiwala sa'yo, kahit maliit lang, itataas ka ng Panginoon. Amen? Pag inuutosan ako ng pastor ko, di ako nagreklamo. O, dalhin mo to, dalhin. O, sige po, pastor. Kapag may mission kami, dala, okay. Opening prayer, opo. Scripture reading, hindi, pastor. Halaga sunod lang. Amen? Pero salamat sa Diyos. Amen? Habang pinagtatapatan ko yung mga bagay na ginagawa ko sa Panginoon. Mga maliliit, dumating sa panahon na binigyan na ako ng malaki ng Panginoon. Praise God, praise God. At ito pang maganda. Dati lang din ako nag-aaral sa Bible School. Ngayon, professor na ako ng Bible School. Palakpakan natin. Hallelujah! Praise God! 10 years ang nakalipas. So, ibig sabihin, napakahalaga yung katapatan. Napakahalaga nung preparation. Amen? Si Carlos Yolo, hindi nagkaroon ng gold. Nang umupo lang, natulog lang, kumain lang, meron siyang preparation. Meron siyang discipline. Amen? Hindi lahat ng pwede sa kanya, pwede niyang tanggapin. Tama? Talagang kailangan mo ng disiplina. At 12 years later, ano nangyari sa kanya? Back to back, gold medalist. Amen? Magkano premyo? $1 million. Ako may entry na ako ng gymnastic eh. Mag-ano na ako. Amen. Grabe no? 35 million. Tig 10 million sa ibang Tapos may house and wow, praise God, hindi na ubusan. Sabi ko, grabe ang discipline nito. Grabe ang faithfulness niya sa sarili niya. Na pag sinabi niyang no, no. Pag yes, yes. Amen? May discipline. Yun yung faithfulness. Tama? Di ba? So, ganun din ba tayo mga kapatid? At alam ko, kapag katulad tayo ni Shadrach, Meshach at Abednego, magkakaroon ng promotion sa ating buhay. God will exalt you. Kahit di mo itaas ang sarili mo, iaangat ka ng Diyos. Kahit di aangat mo sarili mo, ang Diyos ang mag-aangat sa'yo. Mali na po ba yung mga kapatid? Amen? And I believe lahat tayo na narito, kung atin itong isa sa puso at isa sa buhay, amen? Ang Diyos ang mag-aangat sa lugar na to. Amen? Yung dating nagbakulaw na puro adik dyan, may nang babato dyan. Amen? Kasi ang tingin ko sa nagbakulaw noon, nung di pa ako taga dito, okay. Ang nagbakulaw, maraming mga siraulo eh. Kasi kaya ayaw huminto ng mga blue jeep dito noon. Kasi binabato. Amen? Minsan yung higaw, hihilain. Tama? Baga tingin ko dito sa nagbakulaw noon, talagang ang mga tao hindi tao. Taguan ng bugande. Siguro yung mga unang henerasyon, pero salamat sa Panginoon, yung mga tao dito ngayon, mapagmahal na sa Diyos. Palakpakan natin. Praise God, di ba? Kaya sabi ko sa Panginoon, amen, darating yung panahon, yung mga tao sa lugar na ito,
makikita nila na talagang makapangyarihan ng Diyos. Amen. Nagbabago ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, at ano pa, nag-aangat ng buhay. Hindi habang buhay, nandiyan tayo sa kalagayan natin, na walang-wala, tama? Darating yung panahon, lalo na yung mga kabataan, amen, ang deklarasyon ko sa kanila, lahat sila mag-top 1. Oh, praise God. Makita nila yung mga, pinaka-highest honor. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kayang gawin ng Panginoon yun, kung tayo magiging tapat. Amen? God will help us, and God will exalt us kapag tayo ay nagtapat. Amen? At makita ng nang nagbakulaw ang pinagkaiba ng mga nagtatapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, sa hindi naglilingkod, sa hindi nagtatapat. Amen? Yung siguro, yung mga tao dito magtataka, ano ba meron din talaga dyan? Bakit yung mga tao nagiging kakaiba? Hindi kakaiba na lumalala yung ugali, lalong bumubuti ang buhay. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Amen! Praise God. At bilang pangwakas, pray that God raise up a young Shadrach, Meshach, and Abednego in this generation. Okay, pag-pray natin na maraming Shadrach, Meshach, at Abednego ang ma-raise dito sa nagbakulaw. Amen? Yung kayang ipaglaban yung kanilang faith. Amen? Yung kapag tama, tama. Pag mali, mali. Pray for reliable disciples in our church. Amen? Pag sinabing reliable, yung maaasahan. Amen? Yung kapag mayroong pinapagawa ang Panginoon, ay gagawin niya. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Mahalaga yung reliable. Mahalaga po yun, mga kapatid. Meron ako isang ilustrasyon bilang pangwakasan natin. Kunin natin ito si Jay, tapos si Mark, tapos si Jessica. Halika dito. Okay, ganito yan, kapatid, Okay, ganito. Dito. Okay, pila kayo, Sige. Ayan. Okay. Teka, example lang, last na to. Kailangan natin ng reliable disciples. Amen? Bakit kailangan? Dito sa dulo. Sa dulo. Yan. Okay, bakit? Dahil ang problema ng church ngayon talaga is yung faithfulness. Yung katapatan ng mga manggagawa sa Panginoon. Bakit? Halimbawa, ako nagpasa ng knowledge, wisdom, mentor ko to. Amen? Si Jay, mentor ko. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 2, ipagkatiwala mo sa mga may kakayahang magturo naman sa iba, yung tinuro ko. So, ibig sabihin, kailangan yung aking naunawaan, maipasa ko kay Jay. So, anong gagawin naman ni Jay? Sige, pasa. Anong gagawin ni Mark? Pasa. O ngayon, ganito. Paano kung nag-stop kay Jay? Ano mangyayari? Maraming hindi maliligtas. Amen? Maraming hindi maliligtas. Kasi bakit? Nag-stop na sa kanya. Amen? Ano nang gagawin? Upo na lang siya. Amen? Wala nang gagawin. Amen? Paano na to? Paano tayong dalawa? Kawawa naman. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, pag hindi tayo tapat, marami ang mapapahamak. Hindi kayang gawin lahat ng pastor. Kaya si pastor nagtuturo. Ipasa ko, kailangan ipasa mo, kailangan ipasa mo. Go, dapat di napuputol yun. Pasa ng pasa. Kasi darating panahon, mawawala ako, mawawala to, dapat may magtutuloy. Mawawala siya, mawawala, dapat may magtutuloy. Hanggang sa hindi pa dumadating si Jesus Christ. So, ibig sabihin, sige, thank you na. Thank you, pasa na. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto natin makinabang hanggang 4th generation ang upper nagbakulaw, kailangan hindi maputol yung passing.